Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila, ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinasabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Hindi ba 10 ang gumaling? Ilan na nagbalik? Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Ito ang naging tanong ni Jesus matapos niyang pagalingin ang 10 ketongin na humihiyaw mula sa kalayuan at humihiling ng kagalingan. Naghahanap din pala si Jesus. Naghahanap din pala ang Diyos. Siguro kung minsan pakiramdam natin kasi ang Diyos sobrang bait. Wala nang pakialam. Sobrang bait na hindi maghahanap. Pero ang ganda. Dahil pinapakita ng Ebanghelyo, naghahanap si Jesus. Ilan na napagaling? Ilan na nagbalik? Maintindihan natin kung bakit gano'n na lang ang paghuhumiyaw ng 10 ketongin para lang sila ay gumaling. Dahil alam nila, si Jesus lang ang pag-asa para sila ay gumaling. Alam nilang mahirap magkasakit ng walang lunas. Ay, nung panahon nun, walang lunas ang ketong. At para itong COVID, hindi ka pwedeng makisalamuha. Buti nga ang COVID. Pag may COVID ka, ilang araw ka lang quarantine? Hello? Ilang araw? 14 days, ganyan. Nung kasagsagan, di ba? 14 days. So, ang sakit na ketong, habang buhay kang hindi pwedeng makasalamuha. Kaya nga, humihiyaw sila mula sa malayo. Hindi sila pwedeng lumapit kay Jesus. At kahit sa pamilya nila, hindi sila pwedeng samahan. Walang pwedeng dumikit. Kaya gano'n na lang yung paghuhumiyaw nila. Kasi ang pag-asa nila ay si Jesus. Pero nang sila ay napagaling, sa 10 na pagbigyan, isa lang ang nagbalik para magpuri at magpasalamat. Sabi nyo nga po, salamat.
ang salitang salamat ay galing sa salitang Arabic na salam. Nang ibig sabihin ay kapayapaan o peace. Kaya nga, kapag ang tao ay marunong magpasalamat, may kapayapaang taglay sa kalooban. Salamat, salam, peace, kapayapaan. May tatlong bagay ang pwede nating matutunan sa taong mapagpasalamat. Una, ang pasasalamat ay pagkilala sa biyayang natanggap. Nang mapuna ng isa sa 10 na siya'y magaling na, agad siyang nagbalik at nagpuri sa Diyos. Tanging tao lang na marunong kumilala sa biyaya ang makakapagpasalamat, na kailanman hindi matututunan ng taong hindi kumikilala sa biyaya. Ito yung pinagkaiba ng isa sa nagbalik matapos siyang gumaling. Pinagkaiba niya sa siyam. Nang mapansin niya at nang makita niyang siya'y magaling na, kanya itong natanggap. Kanya itong tinanggap. Yung iba, tumanggap lang, pero hindi kinilala ang biyaya. Kaya, hindi nagpasalamat. Kuminsan ganyan. Yung humihiling ka, no? 'Di ba? Nung answered prayer ka na, hindi ka nagpa-thanksgiving. Ba't ganon? No? Pag may hinihiling o mass intention, pamisa nga po, mass intention. Nung nabigay na sa'yo, hindi ka nagpa-thanksgiving. At ang mas masakit, hindi ka na nagbalik para magpasalamat. Ang taong kumikilala sa biyayang natanggap, marunong magpasalamat. Pangalawa, ang pasasalamat ay senyales ng kababaang loob. Kababaang loob. Nagpatira pa kay Jesus at nagpasalamat yung isa sa 10 ketongin. At kung bakit hindi nagpasalamat yung siyam, marahil nakalimutan na nila na sila ay minsang nagkasakit. Nakalimutan na nila na minsan sila'y may pinagdaanan. Masyado silang nasabik sa kaginhawahan at kagalingan. Hindi ba? Yung may naranasang hirap, yung may naranasang pagdurusa at kagipitan, sila yung mapagpakumbaba o nagpapakumbaba. Kaya naman, yung mga nakalimot sa hirap, nakalimot sa pagdurusa at nakalimot sa kagipitan na pinagdaanan, kadalasan nagiging mapagmataas. Pag mahirap ka, ang dali magpakumbaba. Pero kapag nalimutan mo yung hirap mo, nagbago na siya. 'Di ba? Naalala nyo, yung mga may hirap lang dyan noon, nung kasama natin, pero nung nawala na yung hirap, ba't nagbago siya? 'Di ba nasasabi natin ganon? O ba't iba na siya? Hindi mo na siya makasama, hindi mo na makausap. Dahil hindi nakalimot sa hirap na pinagdaanan yung isang ketongin na nagpasalamat, siya'y nagpakumbaba. Nagpakumbaba. Ano yung pagpapakumbaba niya? Literal. Nagpakababa. Nagpatira pa. Hindi lang lumuhod, kundi dumipa. Mas mababa pa sa luhod. Ang taong mapagpasalamat, senyales ng kababaang loob. At pangatlo, ang mapagpasalamat ay personal na disposisyon. Yung isang nagbalik, personal niyang pinasalamatan si Jesus. Bagamat 10 silang nabiyayaan, ang kanyang pagpapasalamat ay kanyang sariling desisyon. Sariling disposisyon.
hindi siya pwedeng maging kinatawan ng siyam para ipagpasalamat sila. Hindi pwede. Dahil ang pagpapasalamat ay personal at dapat ginagawa at hindi pinapasa o pinapaubaya sa iba. Di ba ganon? Kapag ikaw ay nakatanggap, ikaw ang magpasalamat. Hindi yung sabi mo, salamat. Di ba? May mga ganyan tayo ugali, di ba? No? Nakatanggap ka ng isang platong pansit ng kapitbahay mo kasi birthday, tapos ano sasabihin mo sa anak mo? Sabi mo, salamat. Di ba? Inuutusan nyo. Hindi pwede. Ikaw. Ikaw ang magpasalamat. Para ding dasal yan eh. Kung magpapasalamat ka sa Diyos, personal itong disposisyon. Hindi mo pwedeng, anak, pagsimba mo na lang ako, pa-Thanksgiving mo ko, eto pera. Hindi pwedeng ganun. Ang pagpapasalamat ay isang personal na disposisyon. Kapatid, itong simpleng aral, simpleng tinturo ng ating Panginoong Hesus, ang pagpapasalamat, isang disposisyon na narinig bilang ekspresyon at naging ugali ng isang taong tumanggap bilang kanyang tugon. Amen? Amen.